Isang magandang bagong Pilipinas ngayon. Ngayon ay Martes, May 14, 2024. Diretsahang usapan sa mahalagang issue sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Dale De Vera. Mula naman sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan. Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mga balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Armed Forces of the Philippines na manatiling tapat sa sinumpaang tungkulin sa bansa at sa taong bayan. Sinabi ito ng Pangulo sa panunumpa ng 39 na mga bagong promote na opisyal ng AFP. Dapat aniyang ipagpatuloy ng mga opisyal ang buong pusong pagsisilbi sa bayan at huwag kalimutan ang malaking responsibilidad na nakaakibat ng kanilang mga ranggo. Nagpaabot din ng pagbati ang Pangulo sa promosyon ng mga opisyal kasabay ng paalala na huwag biguin ang mga Pilipino sa pagtupad ng kanilang mandato. Good afternoon, Yusek Marge. Hi, good afternoon. Asik Dale, kamusta? Mabuti naman. I'm so happy that you're my partner for today. But I miss Nina. So Nina, kung nasan ka man, namimiss ka namin dito ni Asik Dale. Yes, malay mo sa susunod. Okay, sige, bago tayo magtungo sa ating mga balita at talakayan, hingi muna kami ng update mula sa DOJ, Yusek Marge. So Asik Dale, unahin natin ang investigasyon kaugnay ng isang illegal investment scheme. Ito'y ipinag-utos ni Justice Secretary Jesus Crispin Boying C. Remulla ang malalimang investigasyon sa umano'y illegal investment scheme ng Maria Francesca Tan Group of Companies Incorporated at Foundry Ventures Incorporated na katakdang umpisahan ng Task Force on Business Scam sa pangunguna ni Senior Deputy State Prosecutor Peter Ong ang preliminary investigation laban sa mga nasabing kumpanya ngayong araw. Nagmula ang reklamo sa Securities and Exchange Commission matapos nitong matuklasan ang iligal na gawain ng mga kumpanya kabilang ang kawalan ng proper documentation at registration ng kanilang investment scheme sa SEC. Inatasan ni Secretary Remulla ang Task Force on Business Scam na suriing mabuti ang bawat detalye ng kaso upang makasuhan ng mga individual sa likod ng illegal investment scheme. Dagdag pa niya, ang mabilis na resolusyon ng kasong ito ay isa sa mga prioridad ng DOJ. Yusek, ito naman tayo, no? May babala yung DOJ laban sa mga illegal na gawain ng mga dayuhan sa bansa. Ano po ba ito at pwede ba nating ipaliwanag? Tama ka dyan, Asik Dale. Nagbabala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa mga dayuhan laban sa paggawa ng mga illegal na aktibidad habang namamalagi sa Pilipinas. Kasunod ito ng mga panibagong kasong natanggap ng DOJ laban sa 26 Chinese nationals na dawit sa prostitution ring sa Pasay City na na-raid noong October 27, 2023. Ang panibagong reklamo ay inihain ng PNP Luzon Field Unit Women and Children Protection Center na may kinalaman sa kasong serious illegal detention at iba pang paglabag sa anti-trafficking laws ng bansa. Matatandaan na noong nakaraang taon ay nailigtas ng pinagsamang puwersa ng DOJ Interagency Council Against Trafficking, PNP, DSWD at PAGCOR ang mga biktima ng prostitution at labor exploitation ng kumpanyang Smart Web Technology Corporation na pag-aari ng mga Chinese nationals. Ayon kay Secretary Remulla, ang Pilipinas ay palaging bukas at magiliw sa mga banyaga, ngunit idiniin niya na pangunahing responsibilidad ng pamahalaan na protektahan ang mamamayan mula sa mga pang-abusong dayuhan. Siniguro ng kalihim na gagawin ng DOJ ang lahat upang makabuo ng matitibay na kaso laban sa mga nahuling Chinese nationals. Yusek, hingi na rin kami ng update doon sa naging strip search sa New Bilibid Prison. So, Asik Dale, labis na ikinatuwa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang mabilis na aksyon ng Bureau of Corrections sa reklamo ng pang-aabuso laban sa ilang prison personnel dahil sa pagsasagawa ng hindi makataong strip searches sa mga bumibisita sa New Bilibid
sa floating status habang nagsasagawa ang ahensya ng investigasyon. Tungkol sa issue, matatandaang dumulog sa Commission on Human Rights ang mga asawa ng ilang political prisoners sa Bilibid dahil sa pagsasagawa ng physical strip searches ng ilang jail guards para umano mapigilan ang pagpasok ng mga kontrabando sa piitan. Ayon kay Secretary Remulla, ang mabilis na aksyon ni Bucor Chief Katapang ay pagpapakita ng kanyang dedikasyon sa pagpapatupad ng batas. Bukod sa kasong administrative, maaaring maharap sa kasong kriminal ang 7 prison personnel kung mapapatunayan ang kanilang abuse of authority. Alright, maraming salamat, DOJ Undersecretary Margarita Godsel. You're welcome, Neil. Pagbuo ng Special Committee on Human Rights ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ating tatalakayin kasama si Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Yusek Vasquez, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Dale, at magandang tanghali din, March. Good afternoon sa lahat ng mga manonood at na tagapakinig natin. Yusek, una po sa lahat, pwede po ba nating ipaliwanag ano po ba yung objective at layunin nitong special body o Committee for Human Rights na binuo ni Pangulong Marcos Jr.? Ang pangunahing mandato ng Special Committee on Human Rights Coordination ay para magkaroon ng focused, dedicated at rationalized na human rights promotion and protection ng ating pamahalaan. Kung maalala mo, Dale at Marge, yung kasing nakaraan, kanya-kanya ang mga programa at proyekto ng mga iba't ibang ahensya ng ating gobyerno at sobrang magulo. Kaya nga po, nung mga 3 taon nang nakaraan, yung United Nations, nag-issue sila ng resolution na naglalaan ng isang programa, yung tinatawag nating United Nations Joint Program, na kung saan ang United Nations at ang gobyerno ng Pilipinas ay nagsama-sama para magkaroon ng isang plataforma or platform para magkaroon ng focused, dedicated, and effective human rights promotion area where you could discuss yung lahat ng policy making on law enforcement as well as accountability and yung participation ng ating mga civil society organizations para sa mga civic space. Yusek Vasquez, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung gaano na po ba kalawak ang naging accomplishments ng partnership ng Pilipinas with the United Nations Joint Programs on Human Rights para sa bansa? Salamat sa tanong, Yusek Marge, no? Pero isipin natin na yung mga lahat ng proyekto halos na tinataguyod at inalagaan ng United Nations Joint Program ay mga dating programa at proyekto na ng ating gobyerno kadamihan. Kaso nga lang, hindi nga siya coordinated, hindi siya rational, parang sabog-sabog ang pag-implementa. Kaya ang nangyari ngayon, nung dumating ang United Nations Joint Program, and we have to give credit to the United Nations on that, it provided a platform whereby the policy making on human rights promotion and protection, as well as the discussion on the different programs and plans, ay napag-usapan ng maigi at nakita din nila kung paano i-implementa ang bagay na to. So, may mga 6 na areas of concerns or discussion na naging paksa at objectives ng United Nations Joint Program. At basahin ko lang, Una, investigation and accountability. Pangalawa, data gathering on alleged human rights violations by law enforcement agencies. Pangatlo, expanding civic space and engagement with private sector. Pang-apat, national mechanisms for implementation, reporting, and follow-up. Panglima, human rights-based approach towards drugs control. And panghuli, pang-anim, human rights-based approach towards counterterrorism. Ang UNJP na to ay magtatapos itong July 31 at ang ating gobyerno naman sa kagustuhan nating to gain ownership and control, to have a
a full management of our destiny and our efforts towards human rights promotions and protection, ay tayo na yung nagtalaga ng sarili nating ahensya na gagawa o ipagpatuloy, palawakin ang lahat ng objektibo at mandato ng United Nations Joint Program na magtatapos na itong July 31, 2024. Yusek, ano naman po yung magiging mechanism at kaibahan ng special committee na ito with the existing Commission on Human Rights? Okay, salamat Dale. No? Ang Commission on Human Rights or CHR ay isang constitutional body. It is an independent body that oversees and monitors our human rights promotion and protection. Hindi po ito saklaw ng Special Committee on Human Rights Coordination. Bagkos sila po yung titingin kung ang mga lahat ng mga proyekto at mga plano at lahat ng mga polisiya na gagawin ng ating Office of the President through the Special Committee on Human Rights Coordination ay naaayon sa ating mga tratado, international treaties and conventions na kung saan ang Pilipinas ay isang miyembro. Ang isa pang aspeto nitong special committee na to ay it is lodged under the Office of the President, and that means to say that it is clothed with the presidential authority to gather, require, and seek the support and cooperation of all government agencies in this effort under the concept ng holistic and whole government approach ng ating present administration ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yusek Vasquez, maganda talaga tong inisyatibo. Pero ano po ba sa tingin ninyo yung mga programa at regulasyon dapat nating paigtingin ngayon sa usapin sa human rights sa bansa? Actually, marami. Kasi yung ating sistema ngayon ay gagawin ng ating gobyerno ang kanilang mandato, ang kanilang obligasyon at responsibilidad sa ating lahat ng mamamayan under the prism of human rights. Ibig sabihin nito ay lahat ng ating mga proyekto at plano, law enforcement, for instance, pati na yung accountability, yan ay gagawin ng ating lahat ng mga ahensya sa ilalim ng human rights promotion and protection obligations ng ating pamahalaan. For instance, ang isang napakagandang aspeto nito ay yung tungkol sa drugs, no? War on drugs. Yung war on drugs ngayon ay there has been I would say a major change in the approach of government in respect to the drugs issue. What do I mean by that? Ang ibig sabihin lamang ay dati-dati it has been seen and it has been handled as a purely law enforcement issue yung drugs problem. Ngayon sa ilalim ng ating pamahalaan ang drugs issue ay tinitignan at ginagawan ng lahat ng mga solusyon under a two-pronged approach, no? Una, it is a health issue na kung saan rehabilitasyon ang pangunahing mandato nito kung ang mga involved ay ang drug users at ang low-level peddlers lang, no? Yung mga street crimes lang na ganyan. Pero kung ang pinag-uusapan ay drug importation, drug manufacturing, drug distribution, and then yung transshipment ng drugs, yaan ay patuloy na habulin ng ating law enforcement agencies. So, yun ang magandang aspeto niyan. Kaya lahat naman under the DC-20 nga ng ating Department of Justice na kung saan inaatasan namin ang aming mga prosecutor na tulungan ang ating mga law enforcement agencies para ang lahat na kasong isasampa nila ay suportado ng ebidensya, ng witnesses, ng real evidence para magkaroon ng malaking tsansa na makukonbikto yung mga makukonvict o mahusgahan ng tunay, maparusahan ang mga kasuhan nating mga
ang mga lawbreakers. But on the other hand, itong DC-20 na to is also to ensure that no one shall be unjustly charged or unjustly incarcerated. Kasi ayaw po namin dito sa Department of Justice, alam ni Yusek Marcian, yung miscarriage of justice. Kaya lahat ho nung aspeto ng the 5 pillars of the criminal justice system ay ginagawan ng lahat ng reforma yan sa pamamagitan ng Justice Sector Coordinating Council na pinapangunahan ng Supreme Court at katuwang din namin dito ang Department of Interior and Local Government. Kaya makikita ho natin na talagang kooperasyon at focused dedication ang nangingibabaw sa lahat ng mga proyekto at trabaho ng ating pamahalaan sa kasalukuyan ngayon. Yusek Vasquez, mag-follow up lang ako dun sa question kanina. Yung linawin lang natin yung magiging coverage po nitong committee. Yung issues and concerns lang po ba moving forward or lahat po ba ng pending case, pending issues sakop po? Ay, salamat dyan sa clarification na yan. Yung kasing isa sa mga mandato ng ating special committee ay para magkaroon ng human rights based approach sa drugs problem, particularly kung yun ang tinutukoy mo, yung ASECDL. Yung mga pending na cases na yan ay tinitignan ng ating tinatawag na DOJ review panel para titignan kung meron bang ebidensya yan at para malaman natin yung correct or true numbers. Kasi ang dami-daming mga numero na lumulutang kung ilan ba talaga yung tinatawag nilang extrajudicial killings daw nung nakaraan, may sinagsasabing 30,000, may nagsasabing 10,000, may nagsasabing 6,000. Pero magugulat ka, nung nagkaroon kami ng pagkakataon na pulungin yung lahat ng mga law enforcement agencies, iba ang numero ng PNP, iba ang numero ng PIDEA, iba ang numero ng ng National Prosecution Service, yung fiscal. Kaya iniisip namin na talagang reviewin yung lahat ng mga bagay na to sa liksikin at titignan kung ano ba talaga yung tunay na numero. Kung meron bang ebidensya at kung yung isang pagpaslang ay yan ba ay EJK o yan ba ay lehitimong pagpaslang in the performance of their duly constituted authorities in their sworn duties to uphold the law. Marami kasing nagsasabi na como may namatay, extrajudicial killing, hindi. Sa katunayan, dito sa present administration, meron silang sinasabi at ito na pag-usapan nung dumating yung special rapporteur tungkol sa freedom of expression. Tinasabi nila na 4 daw ang extrajudicial killing in respect to mga journalists. It turns out na yung 4 na yan, lahat po na-resolve na yan. Yung 3 kaso na nasa korte na at nakita nila na hindi related sa performance ng profession nila. At yung isa naman under preliminary investigation ngayon ang pagkakaalam ko. At yun naman sa mga drugs problem ay tuloy na hinahabol ho natin yung lahat ng mga salarin at lahat ng may mga ginawang kalokohan ng paglabag ng batas dahil nga ang intensyon ng ating pamahalaan ay to make sure that justice is served. At lahat po na to, nung kami ni na Secretary Boying Remulla ay nasa Geneva, challenge po namin yung civil society organization na kung pwede, lumabas sila kasama yung ebidensya, pangalan, detalye nung sinatawag nilang extrajudicial killings at ang ating gobyerno sa pamamagitan ng Department of Justice ay handa at gusto na tumulong magbigay ng proteksyon sa WPP, Witness Protection Program, para habulin yung may kasalanan kung sakasakali. Yun po yung isang challenge na openly ginawa sa world community during the session ng United Nations Human Rights Council sa Geneva noong nakaraang taon.
Yusek, may tanong po mula sa ating kasama sa media na si Luisa Erispe ng PTV. Ito po bang special committee ay mag-iimbestiga rin sa mga kaso ng umano'y EJK noong nakarang administrasyon? Ito po ba ay tatayong parallel investigation ng Pilipinas sa ginagawang investigasyon ng ICC? Ay hindi. Although kasama yan sa mandato niya na i-review yung lahat ng mga kaso na pending tungkol sa drugs. Remember, na isa sa mandato niya ay to approach the drugs problem under human rights prism. At para titignan din yung isang aspeto nito patungkol sa torture, patungkol sa other human rights violations. So, ang magiging objektibo nito ay para sa future application to make sure na yung compliance natin sa human rights, sa law enforcement, sa criminal justice, and sa lahat ng pulisiya ng ating gobyerno. Yung mga nakaraang kaso, kasi nandyan na yan ang mandato ay yung law enforcement ay tuloy na mag-imbestiga yan under this time nung Department of Justice Review Panel. Kasi nga tinitignan ng plataforma na yan, yung review panel na yan, kung meron bang kaso, kung meron bang witnesses, kung meron bang sapat na ebidensya para ipagpatuloy ang isang kaso at para isarado na natin itong masaklap at madilim na panahon ng ating nakaraan. Okay, Yusek Vasquez, sa usapin naman ng implementation ng mga batas, paano po ba pagtitibayin at paitingin ng komiting ito ang mga implementation ng kasalukuyang mga batas at policies tungkol sa human rights? Salamat sa tanong, Yusek Marz. Ito ay coordinating body. Ibig sabihin ay kami, ang special committee na to, ang siyang sususog, siya ang magga-guide, siya ang tutulong sa lahat ng mga ahensya para sila ay magkaroon ng tamang pagkaintindi sa human rights obligations natin para sa data gathering at saka data sharing, at para yung investigasyon and accountability ay parating gagawin sa ilalim ng human rights obligations natin sa lahat ng treaties and conventions. And importantly, unlike sa UNJP before, limitado lang kasi ang mga ahensyang kasama dyan or either members or observers. Ang isang hangarin ng special committee na to, at kami ay binigyan ng ang otoridad ng ating mahal na Pangulo through Executive Secretary Lucas Bersamin, na hibukin at kuhanin as members or observers yung kahit anumang ahensya ng ating gobyerno para yung lahat ng 5 pillars of the criminal justice system ay represented sa bagay na yan. So, prosecution, sa law enforcement, sa judiciary, sa corrections, at saka sa community. So, makikita mo na dyan na nandyan ang DILG, nandyan ang DOH, nandyan ang PNP, nandyan ang NBI, lahat ng mga stakeholders. So, it would be a whole government approach. Pag-uusapan yan kung ano yung mga priorities, ano yung programa, dahil nga gusto ng ating gobyerno na we have to gain ownership and control of the programs on human rights promotion and protection. Dapat makawala na tayo sa bigkis ng guidance ng United Nations. Kasi, itong nakaraang taon, 3 taon na yan ng UNJP, kadamihan naman mga programa natin ang pinagpatuloy. Ang UNJP, nagbigay lang sila ng plataforma, and I have to admit na yan ang isang napakagandang takeaway from that program. It provided a vehicle, a platform whereby human rights promotion and protection are discussed openly and actively by all stakeholders, and the monitoring of the implementation. And finally, the monitoring would require the application of accountability mechanisms if there would be violations by any stakeholder.
Yusek, paano naman po haharapin ng komite ang mga isyu hinggil sa red tagging, terrorist labeling at ang maling pag-akusa sa mga sibilyan na ilan lamang sa mga concerns ng ilang human rights activist group? Alam mo, Asek Dale, ang committee na ito ay hindi tumitingin ayon sa color, ayon sa creed or paniniwala, ayon sa ideolohiya. Ang lahat naman ng mga pagkakagay na to ay hihimukin namin yung lahat ng civil society organizations, no matter the ideology, no matter their beliefs or priorities. Kasi nga, you know, the Philippines is a robust and active democracy. There are thousands of media practitioners, hundreds and perhaps thousands of radio and TV, and if you count the social media enthusiasts, hundreds of thousands na yan. Anybody. So, pwedeng the civic space is so wide, so liberal, and so free in the Philippines. So, walang problema. Kung pumasok sila, maganda nga na pag-usap-usapan. Pero ang problema kasi, ayaw nilang ugnayan sa amin dito sa Pilipinas sa atin. Gusto nila pupunta pa rin kung saan-saan para ilahad ang kanilang mga complaints, no? Why don't they try us? Why don't they try now? That's the challenge really to our friends from the civil society organizations na medyo critical sa atin. Why won't you just cooperate with us? Because the present administration is dead serious in performing its duties and obligations. There are sworn duties and obligations to our fellow men under the prism of human rights. Under the prism of human rights. We should always remember that. And sa Department of Justice nga, ang mantra namin is real justice in real time. Try us. Try us. Maraming salamat po sa inyong oras, Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Salamat Dale at salamat Marge. Magandang umaga po sa lahat ng manonood at tagapakinig. Muli. Bye-bye. Magandang hapon. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon. Saan mapapanood ang PTV? Sa bawat sulok ng Pilipinas. Reaching millions of Filipinos across the country through the power of terrestrial TV. Abot na abot namin ang mga Pilipino para sa tapat na balita at impormasyon. Dito'y Cordillera, kan entero ang Luzon. Da kami, di mapangnamnamaan. Sa aton sa Visayas, wala kami mapugong sa pagpaabot sa unsang hitabo. Dini sa Saad Gayuta, Mindanao, PTV, pirmi maminaw para sa paghatod sa balita. Broadcasting in Luzon, PTV4 Manila, PTV8 Cordillera, PTV4 Naga, and PTV4 Palawan. In the Visayas, PTV11 Cebu, PTV10 Dumaguete, PTV2 Guimaras, PTV8 Tacloban, and PTV12 Calbayog. And in the heart of Mindanao, PTV11 Davao City, PTV8 Cotabato, PTV7 Zamboanga, PTV11 Sibugay, PTV11 Pagadian, PTV48 Davao del Norte, and PTV8 Agusan del Sur. PTV Regional Network, buong katapatang naghahatid ng balitang maaasahan para sa inyong pambansang TV. Time to take your mobile gaming to the next level. Join the Unity League Mobile Legends Bang Bang National Tournament. A total of 4.1 million pesos in cash and prizes await our new esports heroes. For the regional playoffs, the top 3 teams per tournament leg will win 20,000 pesos for third place, 40,000 pesos for the second place, and 60,000 pesos for the first place. And for the grand finals, the top 10 teams will face off, but only the best 3 teams will take home the biggest prizes of all.
500,000 pesos for the third place, 1 million pesos for the second place, and 2 million pesos for the grand champion, plus the chance to represent the country with the national team Sibol. So, do you have what it takes? For more details, visit the Unity League Facebook page. Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Interagency action tungkol sa tumataas na bilang ng foreign students sa bansa at paghihigpit sa visa assessment ating pag-uusapan kasama si Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa inyo, sa ngalan po ni BI Commissioner Norman Tansinco. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ms. Dana, ano po ba yung update sa pulong kahapon ng Interagency Committee on Foreign Students kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan? Ano po ba yung mga tinalakay sa meeting na ito? Yes, kahapon po nagkaroon ng pagpupulong ang Interagency Committee on Foreign Students kung saan po miyembro ang Bureau of Immigration and it is also headed or chaired by the Commission on Higher Education. Siguro po marapat na check po ang magbigay ng mga further information, but generally speaking po yung mga tinalakay po natin doon ay yung role ng each agency and nilinaw po doon sa pagpupulong na yun kung paano nabibigyan ng visas yung mga foreign students here in the Philippines. Nakita po natin during dun sa pagpupulong na tama po yung proseso na pinagdaanan ng mga foreign nationals na nag-apply po dito, particularly those na mga nakita po sa Cagayan na mga Chinese students. Pero clarify din po doon sa pagpupulong ngayon ang role ng bawat ahensya na kung saan kung kinakailangan po na magkaroon ng security assessments ang NBI and NICA, which is under their mandate, ay tutulong po ang buong interagency para po dito. Ms. Dana, ito pong student visa issue ay napag-uusapan dahil sa pagtaas ng bilang ng mga Chinese nationals na nag-aaral sa bansa. No? Sa inyong datos po ba, gaano na kalaki ang bilang ng foreign students sa bansa sa kabuuan? Yes, sa foreign students po. Sa bansa sa kabuuan. After the pandemic. In 2023 po, mahigit 24,000 ang inisyuhan po natin ng student visas all over the Philippines. Karamihan po niyan are Chinese nationals. There are also Indians, Nigerians, Koreans, and Americans. For Chinese nationals po in 2023, more than 16,000 student visas were issued po sa kanila. Ito po ay nakadistribute in several areas in the Philippines. Karamihan po sa kanila ay nandito po sa National Capital Region and other areas po like Cagayan, and also meron po mga distributions in meron pong small numbers of distributions in many areas in the Philippines. Okay, Ms. Dana, para po sa kaalaman ng lahat, no, paano po ba ang proseso ng pagkuha ng student visa sa bansa? Ano-ano po yung mga options at requirements upang makakuha ka nito? Yes, there are two ways po of getting a student visa para po makag-aral dito sa bansa ang isang foreign national. The first option is for them to get the student visa doon po sa nearest Philippine Embassy or Consulate. So yun po ay may mga kaukulang documentation na kinakailangan po nilang isubmit doon at papasok po sila dito with a student visa already. The second option is they can come here using a tourist visa. Papasok po sila dito with that visa already and they convert their visas doon po sa student visa. But yan po ay hindi pwedeng walk-in, hindi po pwede na isang estudyante pupunta sa opisina ng immigration at magsabing, ay gusto ko pong mag-aral dito sa Pilipinas. The way that students are able to study here in the Philippines is that their school must be the ones who apply for these students. Ito pong paaralan na to ay kailangan accredited ng CHED, also ng BI, at dumadaan po sa mga inspections bago po yan mabigyan ng approval. So ito pong mga estudyanteng ito ay pinipetisyon ng kanilang paaralan through the Bureau of Immigration to get their visas. And once all the documentation has been finalized already, saka po ipapatawag ang estudyante para po sa kanyang biometrics.
Miss Dana, may tanong po tayo from one of our media friends from GMA News. Humingi lang po ng reaction sa sinabi ni Congressman Ace Barbers na may sindikato sa BI na inaabuso yung EO ni dating Pangulong Estrada na nagbibigay power sa BI na i-convert ang tourist visa to student visa. Well, dun po sa pagpupulong natin kahapon with the interagency and dun naman po dun sa assessment natin, tinignan po natin on the ground yung mga na-i-issue po na visa. Wala naman po tayong nakitang kakaiba or anomalya po doon sa pag-i-issue ng mga visa since it's really part of the regular processing of the Bureau of Immigration in partnership po with other members of the interagency. If there are changes po in post-changes siguro in the procedures, marapat din po natin italakay ito ng interagency which is headed by CHED at kung makapag-come up din po ng appropriate recommendations based po kung ano po yung makita na appropriate changes dahil po sa mga pagbabago ngayon. Okay. Ms. Dana, gusto ko lang malaman, paano po ba minomonitor at ina-assess ng BI ang foreign students sa bansa? Yes, doon po sa monitoring ng mga foreign students, hindi lang po BI ang nagmo-monitor nito. As part of the interagency po, BI is one of the agencies that monitors foreign students here in the country. Sa BI po, what we look at is visa compliance. We check po kung sila ay nag-aaral talaga dito sa Pilipinas through their records that the school is submitting to us. And also, we check their derogatory records kung itong mga ito ay may mga kaso or mga fugitives from justice. We see that through our database. Doon po sa extensions ng kanilang visas, tinitingnan po natin yung grades nila doon sa past 2 semesters kung semestral po or yung trimesters po kung trimestral yung course that's being offered by the school. We look at their grades to see if they are actually studying here in the Philippines. Kapag makita po natin na bagsak-bagsak yung estudyante, hindi po nag-aaral dito o di kaya po yung hindi po mapasok consecutively for the semesters, we deny the extension of their visas and we order them to leave. But as part po of the interagency, yan po ay doon sa visa compliance ng mga estudyante. Ang CHED naman po ang in charge doon sa monitoring ng compliance naman ng mga paaralan, doon sa mga regulations about schools, so yung mga paano po nila kinokonduct ang kanilang mga curriculum, the courses, that would be under the CHED. And NBI and NICA naman, on the other hand, sila po yung mga ahensya that are in charge on looking at foreign nationals that might have actions inimical to the security of the state. So ang tinitingnan naman po nila kung merong mga kakaibang aktibidades yung mga foreign nationals na ito na maaari pong maging threat to national security. Miss Dana, napag-usapan nga natin yan, no? Pero sa ibang usapin, ano naman po yung reaction ng, o masasabi ng BI sa paghihigpit ng Department of Foreign Affairs sa pagbibigay ng tourist visa sa mga Chinese nationals? Yes, sir. We welcome this latest development. Actually, malaki po yung maitutulong na ito to add another layer of strong defense against illegal aliens or foreign nationals that might have a different intention of going here to the country. For 2023 po, mahigit 3,300 foreign nationals ang hindi po natin pinayagan na pumasok ng bansa. And we think that ito pong move ng Department of Foreign Affairs would really help na mas masala po yung mga foreign nationals na mag-a-attempt na pumasok sa bansa. So hindi na po sila makakapag-attempt man lang to go here to the Philippines at masasala na po sila doon pa lamang kung saan po sila nag-a-apply ng kanilang visas. Ms. Dana, follow-up ko lang doon sa tanong kanina ni Asik Diel. Ano po ba sa tingin ninyo ang magiging implications nito sa mga dayuhan na nais namang magbakasyon sa Pilipinas? Do you think we have to limit the number of visas to release? Siguro po I am unable to answer in terms of the number of visas to release kung merong limitations na i-implement dyan because that is under the Department of Foreign Affairs. But doon po sa magiging implications nito, we see no major siguro implications naman ito doon sa turismo natin kasi ang tina-target naman po talaga nitong pagbabagong ito is really those illegal aliens that might be attempting to abuse our visas to enter here to the country illegally. So yung mga
regular naman po na turista, ay siguro mas mapapanatag pa ang loob nila. Kasi alam po nila na safe po yung bansa natin at very strict po ang visa issuance doon po sa mga pumapasok na foreign nationals. Miss Dana, sa ibang usapin po, may tanong ang ating kasama sa media na si Luisa Erispe ng PTV. May record daw po ba si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Bureau of Immigration? Sa atin po, dun sa ating centralized database, lahat po ng foreign nationals or Filipinos po, nakikita po natin ang travel doon po sa ating centralized database. While I am unable po siguro to share it on air because of data privacy issues, kung sakasakali po nakakailanganin ito for any kind of investigation, the Bureau naman po is willing to submit it po to the appropriate agencies once ipasabpi na po ito sa atin. Ms. Dana, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Yes, siguro po sa issue ng foreign students, lahat naman po ito nabibigyan ng visas after being endorsed by legitimate schools. Pero we agree po, and tama po na tingnan din natin yung security aspect. Given po na may mga pagbabago, may mga changes po doon sa landscape ng relationship po natin with other countries. Actually, na-erase din po ito doon sa ating pagpupulong at magkakaroon po ng mga assessment po ng security aspect nitong mga estudyanteng to. At masaya po tayo na tinatalakay na po ito dahil it's high time na talakay din po ang security aspect in terms of foreign nationals here in the country. And we commit naman po to provide both NBI and NICA the appropriate data doon po sa kanilang ginagawa at gagawin po na security assessment. And makakaasa naman po ang publiko na ang Bureau of Immigration po is committed to sharing po the appropriate information and data para magawa po itong mga security assessments na ito. Maraming salamat po sa inyong oras, Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Pinakilos na ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang lahat ng kinaukulang ahensya ng pamahalaan na simulan na ang paghahanda para sa inaasahang pagpasok ng La Nina phenomenon. Ito'y kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paghandaan na ang La Nina. Ayon sa kalihim, habang humihina ang El Nino ay dapat simulan na ang paghahanda para sa La Nina na inaasahang magdadala ng hindi pangkaraniwang pag-ulan sa bansa. Dagdag pa ni Teodoro, mahalaga ang pagtutulungan para maibsan at mapababa ang pinsala na maaaring idulot ng La Nina sa buhay at ari-arian. Si Secretary Teodoro ang chairperson ng Task Force El Nino na responsable sa pagbuo ng komprehensibong Disaster Preparedness and Rehabilitation Plan para sa El Nino at La Nina. Manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon. Pagpatak ng alauna ng hapon, sama-sama tayo tumutok sa sentro ng mga balita bilang mga tagapaghatid nyo ng tapat at napapanahong impormasyon. Kasama sina Audrey Goriseta, Naomi Tiburcio at Angelique Lazo. Sentro Balita, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Dito lang sa PTV. PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina. Nagbabalik ang Bagong Pilipinas ngayon. 29 pesos per kilo na bigas sa buwan na Agosto at paghahanda sa La Nina. Ating alamin kasama si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Engineer Guillen, magandang tanghali po. Hello po, Ate. Magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa atin lahat, Yusek March.
Engineer, inyo pong inihayag ang pagbebenta po ng National Irrigation Administration ng bigas na 29 pesos lamang per kilo simula sa buwan ng Agosto. Ano po ba ang detalye dito at saan po ito mabibili ng ating mga kababayan? Sir, actually, ito po ay may contract farming po kasi ang NIA ngayon, around 40,000 hectares. Ano po? So, ang expected po natin na output natin dito is mga more than 100,000. 100,000 kilograms of rice na lang, sir. So, pagka 10 kilograms per sack, mga 10 million sacks, ano po? Ito po ay mabibili po nila sa mga kadiwa po ng ating Pangulo. Dito sa Metro Manila, meron din po, tsaka sa mga kadiwa centers po natin. Nandun po yung ating 29 pesos po na bigas po. So, Engineer, sa inyong monitoring, no, gaano karaming bigas naman po ang inyong mapuproduce mula sa mga contract farming agreement na ito? Well, ma'am, again, ma'am, nasa 200,000 metric tons na palay. So, approximately 100,000 metric tons na bigas. Ano po? So, 100 million kilograms po na bigas. Wow. Engineer, follow-up lang po, no? Maaari niyo po bang ipaliwanag kung paano po natin naisakatuparan ito? Sir, alam niyo po ito, una, binigyan po tayo of course ng budget ng Kongreso para po dito sa contract farming. Pero ito po kasi, contract farming po natin ay parang sistema po natin ito para maturuan ng ating mga farmers sa entrepreneurship. Kasi yung mga kasama po sa contract farming, ito po ang usapan po namin sa ating convergence agency na itong PhilMec. Sila rin po ang priority na mabigyan ng mga farm equipment, lalo na po itong rice processing system nila. So ito po yung process na gusto ng ating Pangulo na sana yung ating mga farmers ay makapture naman nila yung whole value chain ng rice production. Maturuan silang maging entrepreneur para po sa susunod sila na yung mag-process ng palay. Huwag silang magbenta ng palay na po sa susunod, bigas na po yung system. So, Engineer, no, nabanggit nyo nga po yung tungkol sa rice production center sa bawat bayan. Gaano po ba kalaking tulong ito upang makamit ng ating mga magsasaka yung tinatawag ba nilang whole value chain? Ma'am, ang totoo po kasi niya, na malaking kita dyan ay nasa rice milling, ano po, yung doon po. Dapat kasi po ma'am, at saka isa pa, yung palay kasi yung bumabagsak ang presyo Yung bigas, ano lang po yan, mataas po lagi yan. At saka yung value added po from rice, yung itong palay to rice, ay nasa 37 pesos average. No po. So, binuin nyo, kung kahit 20 pesos lang yung makapture ng mga farmers natin dito, for every 1,000 hectares na makonsolidate natin per town, that would mean around 100 million pesos na makapture po ng mga farmers natin ito, mga cooperative natin. At babalik ito sa mga farmers natin through dividends and patronage refund. Engineer, matapos po maibenta yung lahat ng bigas na ito sa mababang halaga, posible pa po bang masundan at mapalawak pa ito? At kailan po kaya maaaring asahan ang susunod na batch ng murang bigas? Yes naman po, kasi itong atin ay, yung ating pundo po ay revolving naman fund naman po ito. Ano? Kung napagbentahan natin, i-invest natin ulit ito. At ang balak po natin per cropping, nandoon po tayo kasi may mga farmers pa po tayo na hindi kasama doon sa RSBSA. So wala po sila nakukuhang ayuda na sa gobyerno. Ano po? So ito yung ating mga target ng mga farmers natin na wala pa sa RSBSA list na i-cater po ng NIA. Engineer, sa ibang usapin naman po, no? Paano naman po pinaghahandaan ng ahensya ninyo ang inaasahang pagpasok ng La Niña sa bansa? Alam niyo po kasi, ang totoo niyan, ang regular process ng dam natin, ano po, pagka tag-araw, nag-iipon tayo ng tubig. No? At pagka tag-araw na, o lalo na pag doon natin ginagamit yung nag-iipon tubig sa mga dam para po magamit natin sa pagsasaka. No? So, ito po, ngayong tag-ulan, siyempre mag-iipon na naman tayo ng tubig sa ating mga dams. Gusto nga natin ito para makargahan na yung mga dams po natin, ano? Yung mga reservoir type dams. Engineer, siguro po mensahe nyo na lang sa ating mga kababayan. Well, alam niyo po ang itong food security, lagi ko pong sinasabi, ito yung number one na priority ng ating Pangulo. Ano po? So ang
nakikita po na lalo sa amin sa NIA, yung kanyang sinseridad para matulungan yung ating mga magsasaka, but in the process ay makamit natin itong food security. So kami po sa NIA, kami po sa Department of Agriculture, ay patuloy nagtutulungan po kami. Actually, ang gusto nga ng ating Pangulo, government approach, nagtutulungan po kami para po tayo ay makatulong at matupad po natin itong gusto ng ating Pangulo na food security. Maraming salamat po sa inyong oras, Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration. Nagsanib puwersa ang Department of Health at Department of the Interior and Local Government para sa kauna-unahang cancer screening services sa mga kababaihang nagtatrabaho. Layo nitong paigtingin ang cancer awareness, prevention at control sa mga kababaihan kasabay ng pagpapabuti ng kanilang kalusugan. Kabilang sa mga serbisyong binigay ang Human Papilloma Virus DNA Test o HPV DNA para sa mga babaeng edad 30 hanggang 49. At cytologic test tulad ng visual inspection with acetic acid o pap smear para sa mga babaeng edad 50 pataas. Ayon kay DILG Secretary Benher Abalos, kaisa sila ng DOH sa pagsusulong ng kalusugan ng mga kababaihan at pagkakaroon ng cancer screening sa mga lugar ng trabaho. Binigyang diin naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa na ang inisyatibong ito ay bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga kababaihan sa lipunan. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan ninyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Department of Justice, ako po si Yusek Margarita Gutierrez. Mula naman sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Dale De Vera. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.